Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio sumabog sa galit at hindi pa tapos sa pagpaparinig sa mga taong ahas at toxic sa loob ng Malacanang. Nananawagan naman ngayon ng marami sa ating mga kababayan na sana'y bumaba na sa kanyang pwesto ang nasabing Speaker Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Amang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani nga ng samut-saring reaksyon ang tila naging patama post sa social media ng Vice President Sara Duterte na ayon sa kanya, nasa imong ambisyon, do not be tambaloslos, end quote, na ayon sa ating mga kababayan ay mukhang may pinatatamaan di umano ito sa loob ng Malacanang. Tila may malaking kaugnayan di umano ito sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa loob ng politika, lalong-lalo na sa biglaang pagkakademote ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker na ayon sa balita ay dahil di umanong may planong magsagawa ito ng kudita na pinabulaanan naman ng former President Gloria Macapagal-Arroyo. At ayon nga sa isang balita, tila sangkot nga di umano ang pinsan nitong buo na si Congressman Martin Romualdez sa biglaang pagkakademote ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang humatol at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahal na Pangulong BBM, nananawagan po kami sa inyo na sana ay pababain na lang sa pwesto si Speaker Romualdez. Masyado nang halata ang pagkadilawan niya, kaya sobrang galit ni VP Sara dahil sa kanya. Nagmumukha kayo siyang dilawan mga kaibigan, kahit ako nasabi ko yung bagay na yun eh. Parang kinokontra niya kasi si Vice President Inday Sara mga kaibigan. Kaya parang hindi parang mga kaibigan, talagang nadidisappoint ako sa ating Secretary Martin Romualdez. Bumaba na lamang sa pwesto dahil ang mahal nating Vice President mukhang naamoy na niya ang tinatagong baho ni Speaker. #palayasin na sa pwesto. Diyos ko po, grabe. Baka masisira ang unit team sa kagagawa ni Speaker. Baka yan pa ang dahilan kaya mabuwag ang unit team na minahal ng taong bayan. Mahal na Pangulo, mag-ingat po kayo dahil unti-unti nang umaalingasaw ang tinatagong baho ni Speaker. Delikado po kayo dito at nanganganib, kaya palayasin na lang yan sa pwesto at palitan na lamang. Solid Sara Duterte kami, hindi kami padadala sa anumang paninira sa kanya. Subok na naming mamamayan ang kakayahan at pagmamahal niya sa sambayanan. Di kami magpapatinag sa mga gahaman sa kapangyarihan at mga baluktot na hangarin at gawain sa anumang paninirang gagawin nila. Hahaha, hindi nyo maisahan si VP Sara. Yan ay likas na matalino. Hindi tulad sa mga tambaloslos nga na-educate lang. Iba yung na-educate lang kaysa likas na matalino. Kaya ng BP namin yan, kahit anong palusot sa mga tambaloslos. End quote. Anyway, abay ako'y nagulat ha.
matapos magbitiw ni VP Inday Sara, nagkaroon ng isang Instagram post. At marami nagtatanong, ano ba yung salitang yun? Well, ayaw ko na pulitin yung salitang yun, pero masama po talaga yung salitang yun. Mura po yun. Okay? So, minura niya. So, nagalit siya na doon sa tao na nag-aambisyon na nagsabi, sana sa iyong ambisyon, no? Ito, lakihan natin kung ano yung sinabi, no? Sana sa iyong ambisyon ay do not be tambaluslos. Nako, mura po yan. Kasi luslos, alam niyo naman sa Tagalog kung ibig sabihin ng luslos, no? So, alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Tambaluslos. So, medyo nagalit talaga si VP Inday Sara. Bakit naman kaya siya magagalit doon sa tao niyang sinasabing may ambisyon? Well, tingin ko nga, may kinalaman nito doon sa pagtanggal kay PGMA bilang senior deputy speaker. Siguro kaya siya nagalit. Ito naman po ay haka-haka, no? Imposible naman talaga kasi na i-challenge ni PGMA ang first cousin at closest advisor ni PBBM as House Speaker. Sa tingin ko, wala talagang basihan yan. Bakit? Napaka-veterano naman ni PGMA na politiko para malaman niya kung sinong talo at sino yung hindi talo. Alam niya na wala siyang kapag-asa habang closest advisor ni PBBM ang Speaker of the House. So tingin ko, yung galit ay nanggagaling doon sa punto na hindi ka naman talaga po pwedeng i-challenge. Pero bakit kinakailangan pa na, kumbaga, sakta ng damdamin ng isang napaka-senior na politiko na si PGMA? So tingin ko, yun ang mensahe talaga ni Inday Sara Duterte. Na hindi na kinakailangan na saktan pa yung, ayaw ko naman sabihin matanda, no? Yung senior sa kanila dahil imposible naman yung sinasabi ng mga nakapaligid kay Speaker na magkakaroon ng coup laban sa kanya. Tingin ko po, veterano si PGMA, she will not attempt. Kaya nga, ang tanong is, bakit pa kasi kinakailangang gumawa ng hakbang laban kay PGMA? Pero sa tingin ko rin po, ay alam niyo naman si Inday Sara, hindi po yan plastic. Kaya dapat tanggapin natin yung kanyang statement dahil siya ay isang totoong tao. Galit po yan. Pero tingin ko naman po, baka naman po hindi magtagal yung galit na yan. Lalong-lalo na kung may gagawin naman po, no, si Speaker. No? Sa akin po kasi, napakadaling solusyonan nito. Ibalik na lang as Senior Speaker, Deputy Speaker, itong si PGMA dahil wala talagang base-basehan yung kinakatakutan ni Speaker. Ako po'y galing dyan sa House of Representatives. No? At alam nyo kasi, ang gawain ng mga congressmen, lahat yan sumisip-sip kay Speaker. So kapag may kontrobersiyang ganyan, lahat yan pupunta kay Speaker, hay naku Speaker, ganito. Kami, nagpa-pledge ng loyalty sa'yo. Hindi po pwedeng ikaw matanggal. Pero nakita nyo naman po nung si Speaker Alan Cayetano ay naging Speaker, lahat sip-sip sa kanya. Pero nung siya ay pinatalsik, syempre nawalan siya ng kaibigan, ni isa nawala. No? At ganoon din naman yung nangyari kay Speaker Pantaleon Alvarez. No? Bagamat nung nandun ako bilang isang kongresista, ako ang nag-nominate kay Danilo Suarez bilang minority floor leader. Ibig sabihin, hindi talaga ako bumoto kay Speaker Pantaleon Alvarez. Pero yung mga panahon na yun, talagang kultura sa House, parang Diyos ang Speaker. Bakit? Kasi napakalaki ng papel ng Speaker doon sa pag-allocate ng mga pera para sa proyekto ng mga congressman. At alam niyo naman mga congressmen, no? Kaya yan pupunta ng Kongreso dahil kinakailangan nila ng mga proyekto para sa kanilang mga distrito. At yan nga yung kakaiba o pagkakaiba ng kanang pananaw ng isang senador at ng isang congressman. Ang congressman talaga, bring home the bacon to the district. Pero ang senador, at least in theory, pero ko lang kung nasusunod pa yan, pero hindi pa ako nagiging senador, so hindi ko alam. In theory, mas malawak ang kanyang pananaw kasi ang kanyang mandato ay nanggaling sa buong Pilipinas. So dapat ang pananaw niya para sa buong Pilipinas. So tingin ko, ang mga nangyari dyan ay binuyo ng mga congressmen itong si Speaker at baka naman napaniwala nila si Speaker na may banta na galing kay GMA na sa tingin ko talaga imposible. Buti sana kung bagito sa politika itong si PGMA. She is only the second longest president in Philippine history na naging vice president pa, na naging senador pa, at naging miyembro pa ng Department of Trade and Industry bilang undersecretary. So bihasang-bihasa siya. In addition dun sa kanyang 3 termino na, pang-4 na termino na nga bilang isang kongresista. No? So kapag ikaw bihasa, alam mo kung sinong po pwede mong labanan, alam mo rin kung sinong dapat hindi mo labanan dahil there is such a thing as political suicide. At tingin ko, kung i-challenge ni PGMA si Speaker Martin Romualdez, that would be political suicide. Well, kampante ko na magkakabati-batihan, pero kinakailangan magsimula with mga kaibigan na magkaayos talang lahat. Rectification of the mistake. Wala naman ho talagang karagdagang kapangyarihan ang Senior Deputy Speaker. In fact, ako naging membro ng Kamara. Wala po sa rules yan. Inimbento lang yan para nga bigyan ng karagdagang respeto ang naging presidente na ng Pilipinas na ngayon ay nakaupo sa Kamara de Representante. Di ba ho, tama lang naman yun. Okay? Para lang mapakita kung ganong pinahahalagahan si PGMA.
alam nyo, dahil wala namang additional na kapangyarihan yan, titulo lang naman yan, siguro dahil ex-president naman siya, ibigay na natin muli sa kanya nang wala ng gulo. Sa akin, yan po ang pinakamadaling paraan para ma-plancha ang gusot sa Kamara. Ibigay na yung symbolic title na Senior Deputy Speaker kay PGMA. Ano ba? Sa tingin ko ba, talagang ito'y 2028 na? Well, posible po. Pero sa tingin ko naman, itong si Speaker Martin Romualdez ay hindi naman talaga magnanasa yan pag alam niya na mahirap ang laban. Of course, matagal pa, no? So, maraming pwede pang mangyari, no? Unang-una, yung Tingog Party List, no, na pinangungunahan ng kanyang misis, grabe po talaga ang kanilang party building. Grabe po, halos lahat ng sulok na ng Pilipinas, dahil nga Speaker Romualdez, tinatayuan nila ng Tingog Center. At dyan sa Tingog Center na yan, ang unang-unang binibigay ay, siyempre, medical assistance. Nagbibigay din ng tupad at nagbibigay din ng AIX, yung mga ayuda na tinatawag. So, bakit sila nag-organize? Kasi naghahanda sila for a national election. Pero ang tingin ko naman, ang pinaghahandaan nila, 2025 muna. Kasi matagal pa yung 2028. So tingin ko, ang patatakbuhin nila, si Congressman Yeda Romualdez bilang isang senadora. At depende kung gaano kalakas ang magiging performance ni Congresswoman Yeda. Kasi syempre, hindi naman masyado talaga kakilala si Congresswoman Yeda, no, bilang isang national political figure. No? Pero yung Romualdez na pangalan, titignan nila kung sapat na yung pangalan para mahalal sa Senado. Kasi tignan nyo naman, no? Nancy Binay, talaga namang Binay is the franchise. No? Miski siya number 12 nung siya ay huling tumakbo, nanalo pa rin, no? By virtue of name recall alone. So titignan nila yan. Kaya sila yung nagpa-party building. Now, kapag naging malakas ang performance ni Congressman na Yeda para sa senador, doon magdidesisyon ang speaker. Pero ang tingin ko talaga, ang bagay sa kanya, mag-vice kay Inday Sara Duterte. Alam nyo kasi, si Inday Sara Duterte, vice-presidente na 31 million votes na So chances are, she will only build on the votes, no? Mas dadami pa yan. Kaya nga, importante sa kanya na talagang itaguyod ang pagkakaisa para yung kanyang 31 million maging 41 million pa. Dahil posibilidad naman po yan, no? Kung siya'y tatakbo ng presidente. So, kakausapin ko po personally itong si Speaker dahil yan naman po ay naging ka-eskwela ko sa UP College of Law. Matalik ko pong kaibigan talaga yan. In fact, yung nauna ako nag-graduate sa kanya kasi umalis siya ng UP College of Law ng 2 taon nung sumama siya sa exile sa Hawaii. Pagbalik niya, batch behind me siya. Pero naging kaibigan na kami niya. So siguro mga 2 years kaming nagkasabay niya sa UP College of Law at talagang nagpupunta na ako sa bahay niya, close kami talaga. Kakausapin ko siya, tingin ko, sasabihin ko, mas bagay sa'yo mag-vice-presidente kay Inday Sara. After all, bata ka pa naman. Pag ikaw naging vice-presidente, at talaga naman kung ikaw ay mamahalin ng taong bayan, pwede ka pa rin mag-aspire for the presidency 6 years from 2028. At kung ako naman po ay turning 60 in 4 years time, tingin ko in 2 years time, magsi-60 na si Speaker, kung siya ay tatakbong vice-presidente, pwede pa naman po. Dahil tingnan nyo nga sa Amerika, 80 anyos na si Biden, tumatakbo pa ng presidente. No? Miski siya ay nasa 70s na, kaya pa rin po yan na tumakbo. Pero bilangin natin, tingin ko itong si Speaker ay 58. Mga 2 years older than me kasi 2 years siyang nawala. No? Sabihin na natin 59. Okay. Sa 2028, ilang taon siya? It will be plus 5. Okay? 65. Pag siya'y nanalo ng vice-presidente siya ng 72. At matatapos ang kanyang termino at 72. At 72, pwede pa siya tumakbo ng presidente kasi si Presidente Digong naman talaga, 72 talaga ata, kung di ako nagkakamali, na naging presidente hanggang age 78. Di ba po? Si Biden na magkaka-second term, 80 anyos na. No? At mukhang mananalo pa. So hinog na hinog yung edad na yon para magpresidente si Martin Romualdez. At ako po, kaibigan ko yan. I will not mind him to become president. Wait, 1963 daw si Speaker Romualdez. Tama ako, 59 years old. So kung 59 years old plus 5, 64 siya tatakbo bilang vice president. Kung manalo siya, he will serve until age 70. Pwede pa siyang tumakbo ng presidente at age 70, hinog na hinog siya. 76 matatapos ang termino. Si Presidente Duterte, kung di ako nagkamali, parang 78 natapos ang kanyang termino. So okay yun na, kumbaga, political plan niya, no? Speaker ngayon, patakbuhin si Congressman Yeda bilang senador sa midterm at tumakbo ng Vice President ni Inday Sara. At ako talaga, mangangampanya ako ng husto para sa Duterte-Romualdez tandem. Kayo, anong say ninyo? Pero kinakailangan, Speaker, ligawan ng gusto si VP Inday Sara. Malabo mga kaibigan kasi nagkakaroon sila ng problema yun si Speaker mga kaibigan, sekretary ako ng sekretary, Speaker pala to. Si Speaker mga kaibigan, kinokontra na si Vice President Inday Sara At simulan yan sa pagbabalik ng titulo ni PGMA as Senior Deputy Speaker.
kaya na bang gawin yun? At napakaliit na bagay naman yun kung ang ibig sabihin ay political unity. Agree ba kayo o hindi? At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.